May tanong sa akin. Hello sir, good AM po. Kindly hide my identity. Gusto ko lang pong malaman kung ginagawa po ba ng bugok na ola ang pagpunta sa workplace. May natanggap po kasi akong text message. Dahil sa patuloy na hindi nyo pakikipag-ugnayan, makikipag-coordinate na kami sa inyong barangay at sa inyong pinagtatrabahuhan. Hinihintay na lamang ang letter of action para sa pagbisita. Pakihanda ang anumang gamit na maaaring maging kapalit ng inyong pagkakautang. Hinihintay namin ang inyong kumpirmasyon ngayon. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin po natin kung legal ba yung pag-home visit, pag-office visit, tsaka yung sinasabi po nila na pagko-coordinate daw po sa barangay. Pero bago ho yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado. Ako po yung maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating po pagsaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinti ang hindi pagbabayad ng utang. Dahil lang utang ay obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. So, ang tanong nyo po is kung talaga bang may ginagawang field visit itong mga OLA nito, lalo na sa pagpunta sa workplace, kasi nga may natanggap kayo, ito ho yung natanggap na mensahe dahil hindi raw ho patuloy na nakikipag-ugnayan, makikipag-coordinate na raw ho sila sa inyong barangay at sa pinagtatrabahuhan, at may hinihintay na lamang daw silang letter of action para sa pagbisita. Tapos pakihanda daw po kung anumang gamit na maaaring kapalit na sa pagkakautang. At hinihintay po ang inyong kumpirmasyon. Well, unang-una po, wala naman kumagang problema ang pagpunta ho sa bahay, sa opisina, o pagpunta rin naman ho sa barangay kung gusto nilang magpunta. Kaya lang, sa barangay ho kasi hindi naman ho sila tatangkilikin dun eh. Kasi kung sila po ay juridical entity, juridical entity ha, pagka kasi juridical entity, kumpanya ho yan, organisasyon, hindi na ho sila tatangkilikin doon. Okay? Lalo kung sila illegal. Kung wala sila may papakitang dokumento na sila po legitimate na kumpanya, hindi lalo sila i-entertainin doon. Bawal yun. Kasi po sa barangay, ang ini-entertain lamang po doon na mga sasigalot, is yung mga individual na sigalot. Okay? Tapos dapat yun, residente sila ng isang municipality or isang city. Okay, yun po ang dapat nilang malaman. Sila kasi walang alam dun eh. Ipinipilit nilang lagi na pupunta sa barangay, wala naman nagpupunta ng barangay. Di ba? Ngayon, pagtuunan ho natin ng pansin yung pinadalang mensahe sa inyo. Kasi sabi nga, makikipag-coordinate daw sa pinagtatrabahuhan. Ay, mali ho yun. Kasi pag sinabi nyo makikipag-coordinate, makikipag-ugnayan sila, makikipag-usap. So, ibig sabihin, malalaman. Di po ba? Nung inyong pinagtatrabahuhan, yung inyong detalye. Mali ho yun, hindi ho tama yun. Kasi no one, wala hong kahit sino man, ang pwedeng mag-divulge ng information ng inyong utang sa ibang partido po. Okay po? Not unless kung third party collection agency, kasi merong may memorandum yan. Okay, pero kung makikipag-ugnayan sila or makikipag-usap sila dun sa inyong opisina, sasabihin na hindi pa nagbabayad, mali ho iyon. Okay, meron ho tayong prohibition on unfair debt collection practices. Okay, pinagbabawal po nila yung mga ganyan na pagdi-divulge ng information, pagpapanggap. Kasi kalimitan ganyan ang ginagawa nila, nagpapanggap silang pulis, papanggap na abogado. Nagpapanggap na basta kung ano man yun yung makakapanlamang sila. Okay? Tapos magbibigay ng information na pag hindi ka nakabayad, lalabasan ka ng warrant of arrest. Bawal ho yun.
Tapos bibisita pa yan pagkaaga-aga or tatawag pagkaaga-aga. Meron hong nakaset na oras. Hindi ho dapat mas maaga sa alas 6 ng umaga at hindi late po sa alas 10 ng gabi. Doon lamang po. Kami nga pong ginagawa namin yung operational hours lang. Kami ho ang tumatawag tsaka nagbibisita 8 o'clock ng umaga hanggang alas 6 lamang po. Hindi na kami lumalagpas doon. Diba? Kasi tingnan nyo bakit namin gagawin na kumontak or pumunta, bumisita sa aming kliyente sa alanganing oras? Unang-una ho, dagdag bayad yun. May OT yun Di po ba? Tsaka hindi tama. Dapat kailangan natin sumunod sa batas. Mayroon na tayong sinusunod May guide na Tingnan nyo yung prohibition on unfair debt collection practices na yan. Pinag-isipan ho maigi yan ng SEC tsaka ng BSP. Inilista ho doon yung mga bawal. Itong mga bugo katabusadong online lending apps. Kung ano yung bawal, ay yun ang sinunod. Mga siraulo talaga. Tapos, pansinin nyo ho yung pinadala doon sa mensahe. May hinihintay daw po silang letter of action. Hindi ko maintindihan kung ano yung letter of action. Kasi kung ikaw talaga ay field officer, okay, at talagang hindi nakakabayad yung pupuntahan mo, pwede mo puntahan yan. Wala namang problema ron Kasi ang pagpunta mo ron is usap, makikipag-negotiate ka. Okay? Hindi ka naman makikipag-away dun tapos ito pa. Ipinahahanda na sa inyo kung ano man ang gamit na maaaring makapalit sa inyong nautang. Hinihintay pa ang inyong kumpirmasyon. Siraulo ka ba? Bawal ho yan. Okay? Maaari lamang pong mag-garnish, pagka po merong court order, merit of execution, merit of replevin. Yan yung mga dapat yung nalalaman po. Hindi ho po pwede na basta-basta kukuha na lamang po. At ang kukuha po niyan ay yung pong tauhan po ng korte. Kadalasan po yan, sheriff. Sila po ang kukuha noon at dadalhin ho sa korte, tapos kailangan yun i-auction po yun. Hindi yun yung dadalhin mismo sa lending. Hindi po. Sa korte dadalhin yun, i-auction kung ano man po maging proceeds noon, yun po yung ibabayad doon. Kung sapat na yung proceeds na di tapos na yung utang. Kung kulang, kung sobra, isusuli. Ganun po yun. Itong mga bugok na to, ay walang alam ho talaga. Kaya nasisira yung larangan po ng pagpapautang at paniningil. Lalo yung paniningil. Sirang-sira na po ang mga mga lending diyan. Pati ho yung mga mga maayos maningil, pati yung mga traditional na lending, financing at banks. Apektado kasi sa ginagawa nitong mga bugok katabusadong online lending apps. Akala po lahat ng maniningil bugok, hindi ho. Actually, nung minsan may binisita ako, talagang tinakot ako na, wag kang tutungtong dito, bawal ang ginagawa mo. Hindi naman ako tumutungtong, nanghihingi ako ng permiso. Nag-doorbell nga ako nagpakilala. Ito kasi mga bugo katabusadong online lending apps, talagang bubukas ng pinto, kung kumato, kala mo kung sino, hindi nagpapakilala, hindi ho. Importante na professional ang pagpunta nyo ron. Magpapakilala. Ipapakita nyo yung ID para malaman na kayo po ay representante ng kumpanya. Ganun ang dapat na Tapos dapat malinaw kung ano yung pakay ninyo. Diba? Kasi kung ang pakay ninyo yung maghatak ng gamit, ay malabo yun. Diba? Ang dapat ron, pakay nyo is makipag-ugnayan sa kanila, tanungin kung mga musta. Tapos makipag-ugnayan ng maayos, kumbaga, magkaroon kayo ng maliwanag, latag mo kung ano yung pwede mong ilatag para makabayad ng maayos. 'Di ba? Kung may payment option ka mailalatag o payment plan, maganda 'yun. Kasi ganun ho ang tamang paniningil, hindi ho yung takutan. 'Di ba? Tsaka dapat yung yung pagkikipag-usap doon sa mga kliyente ninyo on a professional manner. Maayos, hindi mataas ang boses, hindi yung nagwawala ka doon.
Sus Mariosip, masyado ka na matapang pagka ganon. Mabubugbog ang kolektor pagka ganon. Di ba? Tsaka sa tagal ko hong naningil sa field, naku po, hindi ko naranasan yung ikaw pupunta ro, siga ka, hindi po pwede yun. Yun, may death wish ka doon pagka ganon. Gusto mo nang masira buhay mo nun. Di mo sa teritoryo ng ibang sa teritoryo ng kliyente mo, gagawin mo yung hindi po pwede. No? Itong mga bugo katabusadong online lending apps, kaya matatapang yan doon sa kanilang pagtatawag kasi wala sila doon sa lugar. Diba? Nagagawa nilang Kaya sila ganyan magsalita. Paharapin mo sa kliyente yan. Ngayon, baka hindi makapagsalita. Napakatatapang niya mga yan, maningil sa telepono. Pero sa totoong buhay, yung kaharap na kliyente, I don't think na kaya nilang gawin yung sinasabi nila. Matatapang lang yan sa harapan ng kanilang mga telepono. Doon ho sa nagpadala ng katanungan na to. Wag ho kayong ma-stress kung pupuntahan ho kayo sa bahay nyo. No? Makipag-usap kayo ng maayos. Yung sinasabing kukuha ng gamit, bawal ho yun. Hingan nyo ho ng writ of execution o writ of replevin. Basta ho may kautusan ng korte, walang problema yon. At dapat na nagsiserve ho noon, sheriff ha, hindi ho yung kolektor nila o maniningil nila. Hindi ho. Wag ho yung katakutan kung pupuntahan ho kayo sa bahay o sa opisina. Ngayon, kung pupuntahan kayo sa opisina, dapat ho, direkta kayong hahanapin. No? Dapat walang information na lumalabas. Kailangan magpakilala ng maayos. Ganun po dapat. No? Huwag niyo katakutan kasi may nahiram ho tayo. Diba? Meron din ho naman tayong pagkukulang. Di po ba? Na hindi ho natin nabayaran sa tamang panahon. Well, di ko naman ho kayo masisi. Kung yung OLA po ninyo hindi ini-inform sa inyo yung inyong obligasyon, talagang malilito kayo kung paano babayaran yan. Diba? Hindi kumbaga wala nung the Truth in Lending Act, which is very, very important. Pero kung yung OLA po ninyo, na-discuss naman ho sa lahat, talagang kayo, nagipit lamang, hindi kayo nakabayad sa takdang panahon, no? At alam nyo naman talaga yung inyong obligasyon, makipag-usap po kayo ng maayos. Wala naman hong masama ron No, o di kaya kayo na mismo ang tumawag sa kanila para makipag-ugnayan. 'Di ba? Wala naman hong ron. Kumbaga, mas maganda nga po yung open kayo sa sa communication Kasi pagka yan, hindi niyo na lang sinagot yung tawag, 'di ba? Talagang may mga online lending apps na mga bugok. Po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.